Habang nagkakagulo sa Senado, Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng kasaysayan at ngayon lang nagawa ng isang Pangulo ng Pilipinas. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people, doing a great job. Sa gitna ng diluyo sa Senado, Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng kasaysayan. Akala ng marami ay tuluyan ng mapaparalisa ang buong gobyerno dahil sa tila walang humpay na gulo at gantihan at bangayan ng mga senador sa loob ng bansa. Akala natin dahil nakatutok ang mata ng publiko sa mainit na bakbakan sa pagitan ng mayorya at minorya sa Senado ay walang ibang makabuluhang nangyayari sa ating pamahalaan. Pero habang abala ang mga mamabatas sa kanilang mga politikal na drama, tahimik ngunit madugundong na gumawa ng isang pambihirang kasaysayan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansang Japan, isang diplomatiko at pang-ekonomiyang tagumpay na kailanman ay hindi pa nagagawa ng sinumang naging pangulo ng bansa. After meeting with the Filipino community Tuesday night, President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos were formally received by Japanese Emperor Naruhito on Wednesday morning. Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges and the opportunities that await us. Narinig niyo ba ang napakalaking balita na yumanig sa buong rehiyon? Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Tokyo, formal na inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na itataas na ang relasyon ng Pilipinas at Japan sa antas na Comprehensive Strategic Partnership o pero hindi lang ito isang ordinaryong kasunduan na madalas nang mapanood sa balita. Therefore, ang hakbang na ito ang opisyal na nagluklok sa alyansa ng dalawang bansa na tinatawag na highest tier. Highest tier, ang pinakamataas na antas ng diplomatikong framework sa kasaysayan ng ating bansa na nagpapatunay ng exceptional level of trust sa pagitan ng Maynila at Tokyo. The participation in this room of Japan's most respected industry leaders, representing trading houses, financial institutions, manufacturing champions, technology firms, service groups, it speaks for itself. It is not just attendance, it is confidence. Confidence in the Philippine economy today, and even more importantly, confidence in what the Philippines can become. Akala ng mga kritiko ay puro palamuti, pirmahan sa papel, at tila pagpapasikat lamang ang mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa na walang nakikitang direktang pakinabang daw para sa mga mamamayan. Pero sa ikalawang araw ng kanyang state visit, pinutunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na may bitbit siyang dambuhalang resibo matapos niyang maiuwi ang 3.4 bilyong dolyar humigit kumulang 210 billion pesos na investment pledges mula sa mga dambuhalang korporasyon sa Japan tulad ng Toyota, Mitsubishi, Marubeni, Panasonic at Fast Retailing. Therefore, ang napakalaking pondong ito ay hindi lang basta numero, kundi isang malakas na katalista na magpapalawak sa industriya ng bansa at direktang lilika ng libu-libong dekalidad na trabaho para sa mga ordinaryong Pilipino. Investment secured. Higit 200 billion pesos daw ang nakuha ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 4-day state visit ni PBBM sa Japan. Aabot sa $3.4 billion na halaga ng pangakong pamumuhunan sa Pilipinas ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa mga kumpanya sa Japan. Kasunod ito ng high-level business roundtable meeting ng Pangulo sa nangungunang Japanese business executive sa Tokyo. Sinasabi ng maraming ekonomista na mahirap makuha ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa gitna ng mga geopolitical na tensyon at kaguluhan sa politika. Pero sa ginanap na high-level roundtable meeting sa Imperial Hotel, ipinamukha ni PBBM na ang Pilipinas ay may malinaw na direksyon kung saan ang infrastruktura, pananalapi at teknolohiya ay magkakasamang uunlad na sinasabayan ng paglagda ng Ayala Group sa mga kasunduan kasama ng MUFG Bank at KDDI Corporation para sa digital finance at AI-driven infrastructure.
Therefore, habang ang mga politiko sa Senado ay nag-aaway-away kung sino ang may hawak ng numero upang protektahan ang kanilang interes, ipinakita ng Pangulo kung paano maglatag ng katatagan upang mas lalong magtiwala ang mga dambuhalang negosyante sa buong mundo. Ayon sa Presidential Communications Office, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng Ayala at Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation para sa digital investments, financial technology at artificial intelligence. Kapag naisakatuparan, inaasahang makalilikha ito ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Magpapatatag rin ng Philippine market at local supply chains, magpapaunlad ng tourism infrastructure at magpapabilis ng technology transfer sa mahalagang sektor. Habang naghahanda ang Pangulo na umarap sa isang joint session ng National Diet ng Japan at makipagpulong kay Prime Minister Sanae Takaichi, mas lalong naging malinaw ang kaibahan ng tunay na nagtatrabaho sa ingay lamang. Akala mo ba ay sa lokal na bangayan lamang nasusukat ang direksyon ng ating bansa? Pero habang ang mga bilyong-bilyong dolyar na pamumuhunan at makasaysayang kasunduan sa Tokyo ang mismong naglalagay sa Pilipinas sa mapa ng mga umuunlad at makapangyarihang bansa. Ang aral na iniwan ng linggong ito ay napakalinaw. Ang ingay sa Senado ay lilipas din, ngunit ang kasaysayan, trabaho at proteksyon ay tinatanim ni Pangulong Bongbong Marcos para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay mananatiling nakauki habang buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Filipos 4 verse 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. Kaibigan, ang ginagawang pag-akyat ng ating bansa sa pinakamataas na antas ng kasunduan at ang pagbuhos ng bilyong-bilyong dolyar na biyaya mula sa Japan ay isang napakagandang larawan na kung ano ang nais gawin ng ating Panginoon Diyos sa iyong buhay. Sa mundong ito, madalas tayong nakatutok sa mga gulo, away, at kakulangan sa ating paligid, mga bagay na nagpapababa ng ating moral at nagpapadilim ng ating pananaw. Akala natin ay wala ng pag-asa dahil puno ng hidwaan ang ating kapaligiran. Pero may isang mas mataas na uri ng relasyon at masaganang kasunduan na naghihintay para sa atin. Walang iba kundi ang isang comprehensive covenant kasama ang ating Panginoon Jesus. Nais ng ating Panginoon Jesus na itaas ang iyong buhay mula sa antas ng kakulangan at gulo patungo sa pinakamataas na antas ng kanyang kapayapaan, proteksyon at saganang pagpapala na hindi mauubos. Kung ikaw ay napapagod na sa ingay ng sanlibutan at nais mong maranasan ang isang relasyon na puno ng tiwala at katiyakan sa iyong kinabukasan, lumapit ka sa ating Panginoon Jesus ngayon. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon at hayaan mo ang kanyang banal na presensya ang maghari sa iyong buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at sa mga panahong hinahayaan po naming madaig ang aming puso ng takot, kakulangan at ingay ng paligid. Tinatanggap po namin kayo ngayon bilang aming personal na tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Itinataas po namin ang aming buhay sa iyo at pumapasok po kami sa isang banal na kasunduan ng pananampalataya kasama po ninyo. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan at ibuhos po ninyo ang iyong saganang pagpapala sa aming buhay upang maging instrumento po kami ng iyong kabutihan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at pakaingatan, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba
upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.